Let's do it. Have your hands, come on. Give me all my heart, keep me burning. Give me all in my heart, I pray. Give me all in my heart, keep me burning. Keep me burning. I'm gonna sing. I'm gonna sing. Give me joy, give me joy in my heart, keep me praising. Give me joy in my heart, I pray. Hallelujah. Give me joy in my heart, keep me praising. Keep me praising till the break of day. I'm gonna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I'm gonna sing. Give me peace in my heart, keep me loving. Give me peace in my heart, I pray. Hallelujah. Give me peace in my heart, keep me loving. Give me loving in the heart. Here we go. We're gonna sing. I'm gonna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I'm gonna sing. Give me love in my heart, keep me serving. Give me love in my heart, I pray. Hallelujah. Give me love in my heart, keep me serving. Keep me serving to the break of day. Here we go. I'm gonna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. I'm gonna sing, I'm gonna sing. I'm gonna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King of Kings. I'm gonna sing Hosanna, sing Hosanna, sing Hosanna to the King. Worship you, Jesus. Worship you, Jesus. Mahal kita, walang hanggan ang iyong biyaya. Buhay, hawak ko sa iyong kamay. Wala sa aking pagkulang, hanggang sa pag-ibig, awitan ko ang kabutihan ng Diyos. One more time, mahal kita. Mahal kita. Walang hanggan ang iyong biyaya. Buong buhay, hawak mo sa iyong kamay. Magmula hanggang sa pag-ibig, awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat sa habang buhay. Yes, God. Ika'y mabuti magpakailanman. Ako ay nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Ang tinig mo siyang gabal sa kadiliman. Nanay ka sa gitna ng kaguluhan. Ika'y aking kaibigan,
magbabago ang kabutihan ng Diyos sa atin. Amen? Buong buhay natin sa Diyos lamang iaalay. Amen? And we will declare that today at this very hour. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kasi ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Tunay na Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako ay nabuhay, awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Ika'y tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. At ako ay nabubuhay, awitin mo ang kabutihan ng Diyos. Napakabuti mo. Aming Diyos Ama, iyong likha, luluwag at ihinga. Napakabuti mo. Napakabuti mo. Di ka nagbabago. Noon, ngayon, kailan pa man. Noon ngayon. Noon, ngayon, kailan pa man. 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 Sa buhay ko, buong buhay ko, buong buhay ko, iaalay ko lahat para sa'yo. Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? Buong buhay ko, Iaalay ko lahat para sa'yo. kailan ba'y di magbabago ang kabutihan mo? As we sing this chorus, we are going to say this to Jesus. Kasi wala namang ibang tao tapat. This is Jesus, amen? And we will say this from our hearts, not just from our mouths. I want you to put your hands on your heart. Ano yung heart nyo? Put your heart. And as we sing this part, we are going to say this to Papa Jesus. Hallelujah. Ika'y tapat Ang buhay
kabutihan ng Diyos. Kay tapat. Ika'y tapat sa habang buhay. Ika'y mabuti magpakailanman. Hanggat ako'y nabubuhay. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Diyos. Awitin ko ang kabutihan ng Buong buhay ay iaalay ko lahat para sa'yo. Di pagbabago ang pilihan mo buhay. Buong buhay iaalay ko lahat para sa'yo. Kailanman di magbabago ang kabutihan mo. Hallelujah. Aming amang Diyos, pinupuri ka namin, dinadakila, sinasamba, niluluwalhati, Panginoon. Lord, sa oras na ito, Panginoon, kayo po, Panginoon, ang maitaas, Panginoon, ang iyong banal na pangalan, Panginoon. Lord, salamat po, lalo na po sa lugar na ito, Panginoon, na ginawa niyong bahay samahan, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ikaw ang nagtalaga nito, Panginoon. Lord, alam namin, Panginoon, ikaw lamang, wala ng iba, Panginoon. Kaya, O Diyos, wala po kami sasambatin, Panginoon. Kundi, salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Salamat po, Panginoon, wala na po iba, Panginoon. Kaya, O Diyos, sa natitiri pang bahagi ng gawain, Panginoon, pagpalain niyo po ang aming pastor na magbabahagi ng iyong banal na salita. Naway ang iyong salita ay manahan sa aming puso't kaisipan at maisawaran namin, Panginoon, sa mga hindi pa nakakatanggap sa iyo, Panginoon. At Lord, ang mga salita mo, Panginoon, ay patuloy naming inaalala sa bawat oras, sa bawat araw, Panginoon. Kaya, O Diyos, pinupuri ka namin, dinadakilan, Lord, ati sa tanging pangalan na yung bugtong na anak ni Yesu Cristo. Ang lahat ay magsasabi ng Amen. Hallelujah. Palakpakan mo rin po naman. And update your people how good the Lord is. Amen? So, let me call siguro, I'll call on mga bisita natin dito. I have with me my parents and I'm so proud to introduce you to them. Siguro I would ask siguro the ladies first muna. Mama, for 5 minutes. Welcome po sa mga papasok po. Welcome po. Mapagpalang hapon po sa ating lahat. Una sa lahat, nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil kahapon, sinabihan ako ng aking anak na, Mama, doon tayo mag-service sa Gimba. Ha? Okay ba? Sabi, okay. Tapos, Ma, isa ka sa song leader, sabi niya. Actually po, hindi naman sa pinag-ano, dati na po akong song leader nung kabataan ko pa po. Kaya po matanda na ako. So, salamat sa Diyos at nakarating po kami dito ng maluwalhati, matiwasay. At napakasaya ko po na makarating dito kasi po, nakikita ko po, yung mga kaedad ko po, talagang nakikita ko po talaga yung heart nila po na talagang bigay todo sa pagpupuri sa Panginoon. Kaya salamat po at sana po magkikita tayo muli sa isang linggo. Loobin po ng Panginoon. Kaya salamat po at saka thank you rin po sa pag-accept po na ni Mami ni Berlin. Tatay nga yung mga kapatid niya na magaganda po. Magaganda po ng lahi nila. Kaya salamat po sa Diyos. Sa lahat po siya ang kapurihan. Amen. God is good. And then, si retired Colonel Magtanggol M.
na nagmamahal sa Panginoon. Tulad po ng nabanggit ng aking anak, si Pastor Joel po ay panganay ko na nakaiyak po tuloy ko. Nagtutuwa po ako at nakaabot ako dito sa lugar nyo. Nagkit ko kayo mga pastor po ng ibang samahan ng mga Kristiyano. At tayo po dito ay nagkaisa at nagpupuri sa Panginoon. Sana ganito ang sitwasyon. Ako po, hindi naman po sa nagyayabang. At the age of 16, nasa military na po ako. Graduate ko lang ng high school po noon. Pumasok po ako. Nag-start ako dito sa San Miguel, Tarlac. Sa Vera, kung saan na po ako na-assign. I've been in Hulo for 2.5 years. In Lanao po, more or less the same po. I thank God hanggang ngayon. Nandito po ako sa harap nyo, nagka-testimony at pinapatunayan ko po sa Panginoon na na-enjoy ko po ang pakikisama, lalo na po nakita ko may mga pastor po na dayo na pumunta rito. Pero mo naglakad po rito, naglaan ng panahon upang mamit po tayo dito sa lahat dito sa lugar. Sana po ang environment na ito dalhin natin. Huwag po tayo magpadala sa sinakbo ng ating kumpo, yung lalo na yung nangyayari sa Pasensya na po kasi kagabi maginaw. Ang tirahan ko po kasi sa Bungabon ay kubo. At talagang air continuous ang lamig doon. Malamig talaga. Pag pinatay ko naman yung ventilador, papapakin naman ako ng lamok. Kaya maginaw talaga. So isang araw, dalaw ko kayo muli sa aming lugar sa Bungabon para maramdaman niyo po yung Tagaytay climate na aming nararanasan. Malamig po doon sa aming lugar. Salamat po. Amen. So ang ating topic is about metamorphosis. Metamorphosis. So, ang science po ay nagpapatotoo na ang Biblia ay totoo. Kaya sa pag-aaral po ng salita ng Diyos, lahat ng bagay dito sa mundo ay mapapansin nating merong kaugnayan sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kaya itong mensahe po nito, actually, pag gumagawa po ako ng mensahe, ng pagtuturo, sabi ko nga sa mga kapatid sa Bungabon, minsan hindi ko alam kung nahihirapan ako o magre-reklamo ako kasi pag binigyan ko ako ng schedule, like for example sa kuya ko, gawa, sinabi ko sa amin, pastor, sa September 30 ay magsasalita ka dito, parang ganun po. Alam niyo po ba, the moment na ibigay sa akin yung schedule, gusto ko nang mag-aral at ihanda yung mensahe. But there was a time, at laging nangyayari na linggo na bukas, wala pa yung mensahe. Ganun po. Pero kung ako lang po ang tatanong, maraming mensahe. Kasi maraming tinuro sa amin yung mga teacher namin doon sa Bible School. Kadampot-dampot lang kami doon. At higit sa lahat, ngayon sa panahon natin, meron ng tinatawag na AI, meron ng tinatawag na internet. Isang pindot mo lang sa iyong gadget. Kung gusto mo ng 1,000 kinds of sermon, meron. Pero hindi ko po ginagawa. Kasi ayoko ng artificial intelligence. Gusto ko kung ano yung sinasabi ng banal na espiritu, doon ako manghahawa. Kaya minsan makikita nyo po na may mga nagtuturo pero walang tama sa puso. Kaya alam nyo po ba, minsan nagtuturo ako sa kayo po at minsan nagtuturo din ako dito. Kaninang maga ko lang ginawa. Kaya gumigising si pastor ng alas 4 pag linggo. Pero dahil sa mensaheng ito ay binigay sa akin ng Panginoon, way back, nagsisimula pa lang ako sa Gospel of Grace. Hindi ko na matandaan kung anong taon. Tinago ko itong message na ito. And then, kailan ko binigay ito? Father
Ha? Wednesday. Binigay ko sa kanya. Wednesday ba? Parang hindi. Tuesday. Friday na. Late na. Ibig sabihin, late na rin. So, tignan ko po siya. Siguro may gustong iparating ang Diyos sa taga nagpandayan na baptism. Hindi siya nakala natin, uy, science yan, pastor. So, tingnan natin kung ano may sign ng Panginoon about this word. Metamorphosis. Sabihin nga po natin, metamorphosis. Okay. Once again, metamorphosis. So, ito kasi ay dalawang salita. At ang sabi ko dyan, pag niresearch po natin yan sa science, ito ay tumutukoy sa isang insekto. Ano po? Sabi dyan, an insect or amphibian, it is the process of transformation from an immature form to an adult form. Ito daw po yung proseso ng pagbabagong anyo mula sa immature. Ibig sabihin, bata, walang muwang into an adult form sa isang kalalagayang meron ka ng malawak na pangunawa. Another thing is, it is a change of the form of nature or nature of a thing or person into a completely different one by natural or supernatural means. So, ibig kong sabihin, ito ay isang pagbabago. A change ng iyong pagkatao, nature. Ang nature po natin ay makasalanan. We are sinner by birth. Ipinanganak tayong makasalanan. Then, paano siya magbabago? At maraming tao nang pinilit magbago. Andiyan yung sinatawag na 10 Commandments or the law of the Lord. 1,000 and 1,000 of years andon yung salita ng batas ng kautusan ng Panginoon. Pero bakit humantong pa rin na magpahanggang ngayon? Maraming tao hindi nagbabago. So meaning to say, walang kakayanan yung batas na ibinigay kay Moses para baguhin yung buhay ng tao. Kasi kung kayang baguhin ng tao yung sarili niya, therefore, ang Panginoong Hesus hindi nabababa dito sa lupa para maghandog ng sarili. Bakit? Kaya mo naman palang baguhin sarili mo. Ba't magpapakahirap pa ang Kristo para ipako dun sa krus? Amen? So meron siyang gustong iparating about this thing na ang pagbabagong anyo from one thing to another ay isang proseso na minsan mahirap maintindihan. Merong isang awit po nung way back 1980s. Born again po kasi ako ay 1984. Nakarinig po ako ng Ebanghelyo ay 1983. 17 years old ako that time. At merong isang banda noon na ang pangalan niya ay Shalom Singer. Yun po ay siyam na miyembro ng banda. Kasama po doon yung mas kilala sa pangalang Bill O'Hero. Si Bill O'Hero ay ex-convict, notorious gangster sa panahon ng Presidente Marcos. At nakulong po siya, nahuli siya sa ewan ko ano yung kasalanan. Itong taong ito, pag nakita nyo, yung kanyang whole body ay puno ng tattoo. Kasi sa bilibid nga siya tumira. Merong kanta na ginawa sila nung nakilala na nila ang Panginoon. Sabi ko doon, kukunin ko po yung linya, no? Sabi niya, maging ang simbahan at ang bilangguan na bigong kami gisingin sa katotohanan. See? Sa loob ng kulungan, halos araw-gabi, tinotortured doon yung mga taong ito. Pinapangaralan ng kung ano-anong pangangaral, pero nabigo yung maraming simbahan na sila'y baguhin. At ang sabi ng kata, ngunit isang gabing tahimik, ako'y muling sinilang.
muling sinilang. Sa English, born again. So ano ang kaugnayan nitong salitang born again doon sa metamorphosis natin pinag-uusapan? Malaki. Kaya madali lang sabihin, ay sumama kayo sa born again, punta kayo born again. Dali lang yun eh. Pero hindi, sumama ka sa born again ka na. Amen? Ito po ay kalikunan ng mga taong born again. Kami po ay born again. Pero hindi ibig sabihin, sumama ka sa amin, born again ka na. Merong dapat mangyari sa'yo. Okay. So itong metamorphosis, actually galing ito sa dalawang salita. Ano po? Na meta and morpho. Hallelujah. Naka-online yung aking gadget. Ano po? Kasi libre ng wifi dito. Amen. So, tingnan natin. Hindi niya magbukas. Kaya mong ipapok yung Google. Kaya. Tingnan natin kung ano yung sinasabi ng Google about this word na metamorpho. Kagabi kasi, tinanong ko ulit si Mr. Webster. Ano po? Tanong ako kay Mr. Webster. At ang sagot ni Mr. Webster ay metamorphosis. Sabi ko niyan, a change of physical form, structure, or substance, especially by supernatural means. Pag sinabing supernatural, mahirap maunawaan. Hindi siya natural. Kasi merong super. Amen? Kapag ang isang man ay nilagyan mo at dinugtungan mo ng salitang superman, hindi na yan man. Hindi na yan natural. Amen? So itong bagay na ito ng pagbabagong anyo, metamorphosis, ay hindi basta natural. Bakit? Mamayang konti. Maintindihan natin. So the word metamorphosis came from the Latin word and from Greek word, sabi ko doon, metamorphosis from metamorpho means to transform, meta, to transform, to transcend, to change. Meta, tandaan niyo po yung word na yun ha. Kasi pag pinag-aralan po natin yung pagsisisi, mababanggit ko yung word na yan. Meta means to change, to transform, and morpho, figure, form. So pag pinagdugtong mo ngayon yung salitang metamorpho o metamorphosis is transition or transforming of a figure, pagbabagong anyo. Ngayon, dinudoktor na yan ng maraming siyensya. Sabi ng marami, pag pumunta ka ng Thailand, yung first week mo kung lalaki ka, dumating ka doon na macho. Yung first week, first month mo, macho ka pa rin. Pag inabot ka na ng 2 buwan sa Thailand, medyo matching ka na. At pag inabot ka ng 5 months sa Thailand, babalik ka sa Pilipinas, hindi ka na si Rostong Padilla. Ako kanya? Nagtatransform. Kaya may tawag ngayon sa tao na transman. Transgender. In a natural way, in a supernatural way, no. It is man-made way. Gawa ng tao. Pinakailaman yung gawa ng Diyos. Diba? Ipinganak kang pogi. Nung may amen to, no?
Ipinanganak kang pogi. Nung nagbinata ka, nagladlad ka na. Ha? Nag-transform din. But can we call it a supernatural way? No. Only God can perform and do a supernatural way. Kaya minsan tanong ng alagad sa Panginoon Jesus, how can I be born again? Matanda na ako, paano pa akong ipapanganak na muli? Matanda na ako. Papasok baga ako sa tiyan, sa sinapupunan ng aking ina para ipanganak na muli. Huh? So mahiwaga siya. 2 Corinthians chapter 5 verse 17 sa Amplified Bible, ganito po ang pagkakasulat. Therefore, if anyone is in Christ, meaning to say that is grafted, joined to Him by faith, in Him as Savior. Ang Amplified Bible po kasi ay ginagamit ko kasi minsan parang dinidefine niya na yung word. Kasi kung gagamit po ako ng King James Bible, no? Tingnan niyo po gamit ako ng King James Bible. Diyan ka lang sa babasahin ko po sa King James Bible. Tingnan niyo po diyan sa ating Amplified Bible version. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Sabi ko yan, therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. Naintindihan niyo po ba? Ulitin ko. Kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang na. Ang mga dating bagay nagsilipas na, narito sila'y pawang naging mga bago. May mga question po dyan. Anong ibig sabihin ng na kay Kristo? Anong ibig sabihin ng bagong nilalang? Anong ibig sabihin ng mga dating bagay nagsilipas na? Anong ibig sabihin ng pawang naging mga bago? Subukan natin tingnan sa Amplified. Therefore, if anyone is in Christ, kung sino man ay na kay Kristo daw, meaning to say, you have been grafted. Pag sinabing grafted, ginagamit po itong word na ito sa mga halaman, sa mga puno. Halimbawa, ito po ay puno ng, ito na lang, puno siya ng mangga. Pag sinabing grafted, lumaki yung mangga na yan, hindi ka kasama dyan. Pag sinabing grafted, galing ka sa ibang puno at ikaw ay igagraft, idudugtong, ikakabit, para maging bahagi ka ng puno na yon. At pagdating ng araw, habang nananatili kang nakakabit doon, mamumunga ka. Kahit grafted ka. Amen. So meaning to say, pag ikaw ay na kay Kristo, kakagaya ka daw ng isang sanga na ikinabit, idinugtong, idinikit at tumubo, nagkaroon ng kaugnayan yung sanga doon sa sanga ng Panginoon. How? In joining, ikaw ay nakipagkaisa. You are joined in Him by faith sa pamamagitan ng pananampalataya bilang iyong tagapagligtas. He is a new creature. Ang ginamit po rito ay reborn and renewed by the Holy Spirit. Binanggit yung salitang reborn. So meaning to say, ang isang bagong nilalang na kay Kristo ay kagaya ng isang na-reborn, na-born again. Amen? The old things, the previous moral and spiritual condition. Bakit moral and spiritual? Moral means moral. Spiritual means spiritual. Nasira po kasi yun when Adam and Eve commit sin. Amen? So meaning to say, nung magkasala si Eva at si Adan, nasira yung ating moral.
Nasira yung ating spiritual condition sa harap ng Diyos. That's why we need yung tinatawag na reborn or being born again in the Lord. Amen. Now, sabi po dyan, sino mang nag-grafted, sino mang nakipagkaisa kay Kristo, sino mang tinanggap siya bilang tagapagligtas, sabi dyan, yung iyong moral and yung spiritual condition have passed away. Wow. Tinanggal. Inalis. Kaya nga sabi dun sa John 1:29, the Lamb of God that takes away the sin of the world. Ano nangyari? Sabi niya, narito. New things have come. Ano yung new things na yun? Spiritual awakenings brings a new life. Yung pagbabagong, pagbangon, pagkabuhay ng iyong espiritu ay magbibigay ngayon ng bagong buhay. Tingnan natin. Nakikita niyo po ba? Ang ganda. Salamat kay Dekdek at kay Justin. Kasi sa akin po yan, drawing lang. Yung sa kanya, gumagalaw. So ano pong tawag dyan, bulate? Bulate ba yan? Ang tawag dyan, Pearl? Ha? Igis. Igis. Ha? So ang ganda ng uod. Yung elementary ka, pinaglalaroan namin yan. Sino rito ang takot sa uod? Okay, so maganda siya. No? Pansinin nyo, nakadapo siya sa mga dahon. Ano naman ang kaugnayan yan, Pastor? Kasi diyan galing yung word na metamorphosis. Psalms 22 verse 6, Living Bible Translation, sabi niya, but I am a worm, not a man, scorned, despised by my own people and by all mankind. So ito po ay prophesy sa Old Testament, sabi niya, subalit ako ay uod, sabi niya, but I am a worm and not a man, at hindi tao. Hinamak, pinalipustak ng sarili kong nilikha, sarili kong tao at ng sanlilikha. Kasi ninyo ito, prophesy ito about Jesus. Bakit siya yan? Lamentations 3:15, He has filled me with bitterness, He has made me drink wormwood. Wow. Punong-puno daw siya ng bitterness. Ano ba yung bitterness? Ha? Galit. Ano ba? Kasama ng loob. Pag bitter ka, matakaw ka sa ampalaya. Simangot. Naranasan niyo na po bang kumain ng ampalayang mapait tapos nakangiti pa kayo? Ayan yun. O kaya uminom kayo ng apdo ng kambing. At habang ininom yun ay nakangiti pa kayo. Ganon po ba? Pag mapait yung kinain mo, ano itsura ng mukha natin? Masama, mapait din. Pag maasim yung ininom mo, nilasahan mo, anong maasim din ang mukha? Now, kung bitterness yung kinakain mo, yung kapaitan ng buhay, kakanda kaya yung aura ng mukha natin? Yung paggising mo ng umaga, kapaitan na sumpa na yung nakikita mo, yung galit ng kapitbahay, yung inis ng kapitbahay, yung sumpa ng kapitbahay sa'yo, yung maghapon mo kaya magiging maganda? But si Jesus sabi niya, kumakain ako ng kapaitan.
Balik mo, Bekbek. Ito sa uod. Ano po ba ang kinakain ng uod? Ha? Dahon. Matamis o mapait? Ha? Mapait. Ewan ko kung bakit gustong-gusto ng uod yung mga dahon na mapapait. Siguro yun yung nature niya talaga. No? At alam niyo po bang ang kalalagayan ng Panginoon ay inihilintod sa isang uod? Sabi nga niya, He has filled me with bitterness. At alam niyo po bang ang kalalagayan ng isang taong walang Kristo sa puso? Kagaya rin ng uod. Puro pait at kapaitan ng buhay. Kaya minsan, galit na galit ka sa kapitbahay. Galit na galit ka sa kapatid mo. Galit na galit ka sa kamag-anak. Bakit? May pait na dinadala. Amen? Why? Uod ka eh. Hallelujah. Sabi nga po sa Isaiah who believe what we have heard and seen. No? Mahaba po ito. Sabi ng Isaiah 53, lahat na ng kapaitan, lahat na ng dusa, lahat ng paghamak ng tao, ikinarga kay Jesus. Why? During that time kasi, when Jesus was on the cross, para siyang uod. At tayo rin na wala kay Kristo, sa ayaw at sa gusto mo, lahat ng pait ng mundo, kakainin. Laktawan na natin yung mga ano ng kami. Sabi po doon, but the fact is, it was our veins he carried. Meron ba yan ano? Doon. Sabi ko doon, yung kapaitan na dinadala niya, hindi pala kanya. Sa'yo. It was our fame. Ito'y ating mga dinadala sa buhay. It was our sins that did that to Him. Ito'y ating mga kasalanan. Kaya yung pait na kinakarga niya sa sarili niya, kasalanan pala natin yun. And the last part is, sabi doon, and God has filled all our sins, everything we've done wrong on Him, in Him, on Him. So, ibig sabihin lahat ng kabigatan sa buhay natin, ikinarga sa katawan ni Jesus doon sa krus. Amen? Hallelujah. Kaya mapait talaga. Subukin yung problema ng kapitbahay mo, pasanin mo. Kung di kayo maubusan ng buhok at ngipin, ewan ko na lang. Yung problema ng may problema, problemahin mo. Sasaya kaya ang buhay niya? Kung nakakapagpasaya ang problema, sige mga kapatid, ipapanalangin ko pong buhusan kayo ng sandamakbak na problema ng Panginoon para sumayang buhay. Gusto niyo po ba yan? Hindi. Bakit? Kung wala ka lang ulam, nagagalit ka na eh. Yung wala ka lang pang-load. At kung mabagal yung internet mo, galit na galit ka na. Gusto mong ibalibag yung ibato yung cellphone mo. Ha? Yun ang ano ng buhay eh. Ha? Eto, yung nangyari. Yung uod na yun minsan, alam yan, kukon. Yung uod na yun na buhay kanina, pumasok dyan, nagpakamatay. Amen? Buhay kanina, ngayon nandyan na. Kabaong niya yan.
Kukun. Nung bata kami, nagiging ano yan? Buyong-buyong. Kung sinong umutot, pag ginanon mo, gaganon-ganon yun eh. Turo mo kung sinong umutot, sabi nila. Ginawa niyo rin ba yan mga bata? Buyong-buyong. Stop what? Kung saan titigil yung may tulis yun eh. Kung saan titigil yun, kahit hindi naman totoo. Ikaw ang umutot, sabi nila. Hey. Yung buhay na uod kanina, pumasok dyan. Ako kung nagpakamatay. Yung buhay po natin ay kasama kapag ka binigay mo yan sa Panginoon, sinuko mo yan sa Panginoon, kung paano namatay si Kristo doon sa krus, kasama ka doon. Ngayon, etong maganda. Sa gitna sa loob ng kukon na yan, mahirap gumalaw, tanga. Niisip ko nga saan siya dumudumi, saan siya umiihi. At hindi ko na-research kung ilang, i-research ko na lang, hindi ko alam kung ilang araw siya dyan. Pero sa loob ng kabaong na yan, merong nangyayari sa kanya. Minute by minute, seconds by seconds. So, anong mensahe ng buhay? Ikaw na dating patay, kailangan muling mamatay para ikaw ay muling mabuhay. Ano nangyari? No? Tawa na natin, Pet, yung ano ba? Yun. Ha? So mula dun sa pagiging uod, pumasok sa kukon, at pagkaraan ng ilang araw, kung araw man yon, lumabas yung magandang paro-paro. Lalo na pag yung kami sa Bungabon kasi, ang tawag namin dun sa malaking paro-paro, butterfly. Kasi pag sino rito ang ganun din. Pero hindi mo alam na butterfly na maliit, butterfly na malaki, butterfly din yon. Ngayon may magandang Tagalog doon. Yung butterfly na malaki, tinatawag yun sa ibang lugar na mariposa. Ibig sabihin ng mariposa, big butterfly. Kasi may klase-klase sila. Maganda ba o pangit? Kung nakakita na kayo ng mariposa, very graceful yung lumipad. At nung araw, pinipilit naming habulin yun para hulihin. Okay. Saan siya nakadako? Saan siya nakadako? Bulaklak. Hindi ako nagkakamali, may nectar doon. Tama? Ano ang nectar? Ay, science tayo, no? Ha? Itong paru-paro na ito, hindi na yan kakain ng dahon. Ang kakainin niya, nectar na ng bulaklak. At ang sabi ng teacher ko noon, kung di ako nagkakamali, yung nectar na yon matamis. Amen? Sanya, from being uod na ang kinakain ay mapait, namatay sa kukon, at ngayon ay isa ng ganap na mariposa o paru-paro, ang kinakain niya ay matatamis. Pansinin niyo, buhay natin yan. Nung wala ka pa sa Panginoon, puro pait ng buhay. Sa ayaw at sa gusto mo, ang taong walang Kristo, puro kapaitan niya. Kaya pag namatay kang walang Kristo, isa lang ang pupuntahan mo. Parusang walang hanggan. Now, dito pa lang sa lupa, sa isang taong na kay Jesus, gusto ng Diyos na hindi na pait ang kainginin mo, kundi yung tamis ng pinaghirapan ni Jesus doon sa cross. Amen? So, merong pagkakaiba. Nakakita na po ba kayo ng paru-paro? Na lumilipad? Ha?
Yung hindi pa nakakita, bukas manghuli tayo. Ganap tayo dyan. Tatanungin ko po kayo. Yung isang paru-paro na bumagsak sa putik, sa pusali, sa mabahong kanal, pag bumagsak po ba siya sa putik, babalik pa siya sa pagiging uod? Ha? Hindi na. Lilipad siyang muli, pero mananatili siyang paru-paro kahit na meron siyang putik. Pag binago po tayo ng Panginoon at niligtas ka ng Panginoon, sa kabila ng pagkakasala mo, mananatili kang anak ng Diyos. Hindi magbabago yun. Hindi magbabago yun. Hindi ka nababalik sa pagiging uod as a sinner dahil binayaran na yan ng Panginoon. Metamorpho. Wow. Grabe ang Panginoon. Sabi po dyan, for many, the beginning of New Year signals a sense of transformation. Marami sa mga tao kapag New Year, daming pangako sa sarili. December 31, alas 11 ng gabi, bago tumunog yung mga putukan sa bahay. Nangangako sa sarili. This year, sabi niya, hindi na ako ganito. Hindi na ako ganire. Totoo ba? Nung araw nga, pag New Year, tumatalon ako eh. Totoo po ba? Effective ba? Ilang talon at ilang New Year yung dumaan na lagi akong tumatalon. Naging siksik lang. Diba? At ang pangako natin sa sarili natin, pagtunog ng kampana, pagtunog ng putukan, magta-transform ako, hindi na ako yung dati. Sabihin niyo po sa katabi niyo, we. Diba? A time to evaluate life in its current state and set goals for manifesting change. Talagang marami pang nililista yan. Itong taon na to, hindi na ako mag-iinom, hindi na ako maglalasing. Hindi totoo. Kasi kinabukasan, lasing na lasing ka pa rin. Ha? Bari-bari. The butterfly symbolizes transformation and joy. Ang paru-paro o mariposa ay sumisimbolo ng isang pagbabagong anyo na puspos ng kagalakan. Its dance reflects the need for movement from where we are to our next phase of life. Sabi po diyan, butterflies plays an important role in pollinating flowers. Pollination. Ito yung, kaya dumadapo yung butterfly sa mga bulaklak. Ya? Yung pollination na tinatawag, hindi ko na-explain basta ito yung process ng para mamunga yung bulaklak, yung dinadapo. Kaya? Produce a large amount of nectar. Nectar is an important component of butterfly's diet. Ito na. Yan. That's the last part, the last two slides. We notice that butterflies have a short lifespan. Maiksi lang daw yung buhay ng butterfly. But within that span, they accomplish the purpose of their lives. Kita nyo sa totoo lang, maiksi lang talaga buhay ng paru-paro kasi pinsan ninyo. Pag may paru-paro ko yung nakita dyan, mga ilang araw lang wala na yan.
mamamatay na. Pero ang sabi ko rito, within that span of life, yung iksi ng buhay na yon, na-accomplish nila yung purpose ng kanyang buhay. Ano yon? Spreading more light. Nagbunga yung kanyang ginapuan. Amen? Kaya yung buhay po natin, alala ko kanina sinasabi ni Daddy, ano? Na tayong mga Kristiyano, dapat tayo yung pumipigil sa kanila. Yung nagpapacify doon sa mga taong nagkakagulo. May purpose po ba ang buhay niya pag gano'n? Yan. Isa kang paru-paro. Kaya minsan, totoo yan eh. Ang buhay po ng tao maiksi. At hindi natin alam kung kailan tayo uwi sa Panginoon. Meron ng iba eh, natulog lang kagabi. Hindi na nagising ng umaga. Sino makapagsasabing pag natulog tayo ngayon, bukas gigising ka. Kaya nga, ang buhay dito sa mundo maiksi lang. At kung hindi mo yun magagamit sa tama at hindi mo masusundan yung tamang linya ng buhay, kawawa tayo mga kapatid. Pag-gising natin isang araw, kaharap na natin sa Satanas. Hindi ang anak ng Diyos. Huh? Kung hindi mangyayari sa bawat tao yung tinatawag ng metamorphosis, hindi ka magta-transform by a supernatural way. At ang transformation by a supernatural way, you must be born again. So, isang linggo siguro, by the will of God, idudugtong natin yon. What is born again? Inumpisahan ko lang po rito para meron kayong idea. Amen? Kasi sa akin, maraming sasabi, born again. Hindi mo naiintindihan, bakit siya na born again? Ano ba ang born again? Kaya minsan, pagkakamalang reliyon ng born again. Born again is not a religion. It is a genuine transformation of your state, of your nature, into something. Ang Diyos lang makakagawa na. Hindi mo yan matututunan sa Bible school. No? Only God can do that. Ngita mo po. Hallelujah. Oh. Nahaba po ito. Kaya laktaw-laktawan ko po yung iba, no? Isaiah 53 verse 10, still it is what God had in mind and all along to crush him with pain. The plan was that he give himself as an offering for sin so that he'd see life come from it. Life, and more life. So yung kamatayan po ng uod na naging butterfly ay mag-produce ng buhay at maraming buhay. Nakita niyo po kami. Anong mapapala namin? Personally. Anong mapapala mo dito? Hindi naman tayo magkakilala. Wala namang sweldo. Merienda lang. Sarap ng niluto nila kami. Masaya na kami po. At kung meron mang financial blessings na dumarating, meron mang inaabot, mas lalo kaming masaya doon. Di ba? Pero hindi tayo nakatingin sa pera. Naglilingkod tayo sa Diyos, may pera o wala. Amen. Basta hanggang merong panggasolina, darating at darating po dito ang inyong pastor dahil hindi tayo gumagawa ng pera. Bakit? Kasi hindi tayo, tingnan niyo katabi niyo, hindi tayo mukhang pera. Amen? Kuya Joe, may sweldo ba yun dito? Wala. Abono pa yan sa gasolina. Masaya ka ba, Kuya Joe? Sobra. O, tingnan niyo. Hindi yan makukuha sa bida ng saya. Ha?
Yung bida ng saya, masaya ka lang pag andun ka na. Pag uwi mo na, malungkot ka na. Bakit? Nalagasan ka ng bulsa. Amen? Ang Diyos ay, grabe po ang Panginoon. Hallelujah. 2 Corinthians 5:17. Okay, baba natin ito ulit. Yeah. This means that anyone who belongs to Christ, ito, has become, ibang version ko ito. This means that anyone who belongs to Christ, in Christ, has become a new person. Pag nakilala niyo po ang Panginoon, ano po, hindi pwedeng hindi magbago ang buhay mo. Kasi yun lang ang tanging palatandaan na nakilala mo ang Kristo. Kung dati kang pangit, kung dati kang masungit, pag nakilala mo ang Panginoon, masungit-sungit na lang. May nagbago? Meron. Hindi man whole, hindi man perfect, may nagbago. At habang lumalapit ka sa Panginoon, habang nagpapatuloy kang lumapit sa Panginoon, unti-unti hindi mo namamalayan. Isang araw masasabi mo, ba't ang bait ko na ngayon? Dati pag sinigawan ako ay hindi pwede, tatarayan mo ako, tataas yung isang gilay ko pa. Ha? Hindi pwedeng maghaharap tayo sa barangay, tatarayan mo, ay hindi ako papayag, lalo tama ako. Pero ngayon, bakit ang bait ko na? Metamorphosis. Amen? Yung iba nga, pag nakakita lang ng pogi, nagmumurang kamatis sa limunan. Hindi niya lang yan, mga kabataan. Huwag niyo nang alamin kung hindi niya alam. So, merong pagtatransform. Hindi man ganun ka-perfecto, pero at least merong nabago. Palatandaan yon na ang Kristong tinatawagan mo gumagawa sa buhay. Romans 5 verse 8, but God demonstrates His own love toward us in that while we were still sinners, Christ died for us. Sabi ko kanina, kagaya ng uod, lahat ng pait sa buhay mo, yun ang dahilan bakit namatay ang Kristo. Inain niya lahat ng pait. Para ikaw, pag naging paru-paro ka na, lahat naman ng tamis na bunga ng pinaghirapan ni Jesus, ang tawag po doon ay grace, ang tawag doon ay grasya, yun ang gusto niyang iparanas sa iyo. Amen? Thy kingdom come, Thy kingdom, kaharian. Na-imagine niyo na po ba kung ano ang kaharian ng Diyos? Mas mayaman pa yan sa DPWH. Pag sinabing kingdom. Mas mayaman yan sa palasyo ng Malacanang. Dahil doon galing yung budget. Mas mayaman yan sa gobyerno ng mga bansa sa buong mundo. Bakit? Kingdom of God. Hindi niyo ba naisip? Gusto ng Diyos, Thy kingdom come on earth, Thy will. Ano ba ang will ng Diyos? Will ng Diyos na ikaw bigyan ka ng masaya, masagana, magandang buhay. Ano, dinadasal-dasal natin yan, hindi naman natin naintindihan. Ama namin na sa langit ka, sabi ng ano, naintindihan mo ba yung dinadasal mo? Hindi naman. Pero kung maunawaan mo, gusto ng Diyos, His kingdom, the kingdom of God, may tagtuyot ba sa kaharian ng Diyos? Wala. May kahirapan, may sakit? Wala. Wala. Totally wala. Lahat dun maganda. At yun ang gusto niyang ibaba dito sa lupa. While we were still sinners, Christ died for us. Ah, hallelujah.
On the last part, sabi ko dyan, metamorphosis. On a divine perspective, Kuya Justin, last slide. On a divine perspective, it is the work of Christ and the Holy Spirit. Yan. Sa makalangit daw pong pananaw, ito ay gawa ng Panginoong Hesus at ng Banal na Espiritu. Ano yon? Yung buhay mo, ayusin. From crime to Christ. From sinner to saint. From rags to riches. Pero yung DPWH natin, hindi from rags to riches. From rab to riches. But in Christ, it is from rags to riches. Ayaw niyang manatili tayo sa siyempre. Gusto niyang bigyan tayo ng masaganang buhay. From sickness to wellness. From curse to bless. Etc. etc. And the last one is, name it, you have it. Ibig sabihin, lahat ng magandang pangako ng Diyos para sa iyo ang ginin mo. Amen. Metamorphosis. God is good. Tayo pong lahat tayo pong. Thank you, Jesus. Hallelujah. Tayo po'y manalangin, Panginoon, sa hapong ito. Salamat po sa iyong mga salita. Lagi mong dinadala sa aming mga puso. At ang espiritu ng pagkaunawa sa bawat salitang binabahagi mo ay aming maintindihan. Sapagkat alam po namin na tanging ang kaunawaan lamang na galing sa iyo ang makapagbibigay sa amin at makapag-aaray sa amin sa isang tamang pagkilala at pananampalataya sa iyo, Panginoon. Maraming relihiyon, maraming samahan dito sa lupa. Na minsan nagkakaroon na ng kalituhan ng tao. Pero ang tanging salita mo lamang na magbibigay ng liwanag, ng isang tanging gabay at tanging patnubay upang masundan po namin ang liwanag po. As what the Bible says in Psalms of God, Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Panginoon, sa hapong ito, hayaan mong kagaya ng isang uod na naging paru-karo ay maintindihan po namin ang ipinangako mong buhay ng pagbabagong anyo mula sa pagiging makasalanan tungo sa buhay na may kabanalan, Panginoon. Ama, sa hapon ding ito, Panginoon, sa bawat kapatid po namin na ngayon lamang po nakadalo sa ganitong gawain, ngayon lamang po nakarinig ng ganitong pag-aaral, Panginoon, dalangin ko dakilang Diyos na ang mga salitang ito'y baunin nila sa kanilang mga buhay, sa kanilang pag-uwi sa kanilang tahanan at maunawaan pa po nila, Panginoon, sa pamamagitan ng Santong Espiritu. Ang salita mo, Panginoon, ay bumabago ng buhay at kalalagayan ng tao. Salamat po, Ama, na sa hapong ito, kasama ka namin, kasama namin ang banal na Espiritu na siyang nagtuturo sa amin ng lahat ng katotohanan. Ang Espiritong banal na siyang gumagabay sa amin upang mabuhay ng may kabanalan pa. Salamat po. Buksan mo ang aming mga puso sa isang malalim pang pagkaunawa sa hiwaga ng iyong mga salita, Panginoon. Purihin ka, Panginoon, sambahin ka, habang maingat naming ibinabalik sa iyo ang aming papuri at pagsamba sa tanging pangalan lamang po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord.